Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, November 13, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po ayon sa European Center at Japan Agency, ito nga po yung nag-intensify na into tropical depression or mahinang bagyo. Inaasahan pa rin nga po na ito'y posibleng papasok ng bansa at makakaapekto po yan sa eastern section ng Mindanao, Visayas hanggang sa may parte ng Bicol region. Possible nga po umabot ito hanggang sa tropical storm category at may chance pong umabot ng severe tropical storm dahil may posibilidad na hihina nga yung northeast monsoon o yung amihan sa parte nga po ng northern Luzon. Sa ngayon nga po patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon dito nga sa parte ng extreme northern Luzon. Northern Luzon, kaya saan natin yan na mararanasan natin yung malamig na simoyhan ng hangin na may kasamang mga pag-ulan at yung shearline naman ay apektado po ang Metro Manila, Bicol region at northern Samar. Asahan po natin na makakaranas tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Mananatili nga na itong bagyo ay pag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po'y pangangalanan na si Bagyong Kabayan. At asahan nga po natin na sa ngayon nga po ay hindi tatama yung pinakasentro niyan sa kalupaan. Dahil ito po'y didiretso lamang dito sa may karagatan sa coastal water ng Visayas, sa coastal water ng Catanduanes, at sa coastal water ng Central Luzon. At pagkatapos po niyan, yan po ay magre-recurve nga po patungo dito sa may parte naman ng northern Luzon. Pero dahil nga po malaki pa rin ang tsansa na may posibilidad na humina yung northeast monsoon pagdating nito sa may parte ng Central Luzon. Kaya ito po ay imo-monitor natin kung ano pa nga ba yung posibleng maging senaryo nito paghina ng northeast monsoon. Pero dahil nga malakas ang bugso ng amihan ngayon, napipigilan yung paglakas ng bagyong ito para mapunta sa typhoon category. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posible makaranas ng pag-ulan. Dito nga po asahan natin sa may parte ng Central Luzon at Bicol region ay posibleng makaranas ng pag-ulan dahil sa shearline. At mapapansin natin na ito nga po yung cone of uncertainty ay posibleng abot po niyan hanggang dito sa may parte ng Surigao at eastern section po ng eastern section ng Visayas. Ito po ayon po ito sa Japan Agency. At yung sa European Center naman po natin, asahan naman natin na posible pong umabot yan hanggang dito nga sa may parte ng gitna ng Visayas at dito sa may parte ng Bicol region. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga ay saan natin makakaranas ng pagulan ang Southern Luzon, Extreme Northern Luzon at ang Visayas. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan. Kaya ba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan dahil posible po tayo makaranas ngayon ng mga pag-ulan dahil nga sa shearline. Pagdating naman po mamayang gabi, ito po ay tuloy-tuloy na magdadala ng pag-ulan maging dito nga po sa Mindoro provinces. Meron din po tayo mga heavy rainfall kaya mag-iingat po tayo dyan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, dito mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy po magkakaroon ng mga pag-ulan sa may parte pa rin ng Bicol region, Mindoro provinces, sa may Visayas, northern portion ng Palawan, extreme northern Luzon, at northern Luzon ay makakaranas nga po ng mga posibleng pag-ulan. Pagdating naman po kinabukasan, dito mapapansin po natin na makakaranas pa rin po ng pag-ulan ang halos sa buong Bicol region, Mindoro provinces at ang eastern section ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan.
Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po mapapansin natin na yung dahan-dahan na pagkilos ni posibleng bagyong Kabayan, may pagkakataon pa na atras po yan ng bahagya dahil nga sa pagbugso nitong northeast monsoon. Pero mapapansin nyo nga po, ayan, yung mga pag-ulan na yan ay nanggagaling pa lang po yan sa shear line. Kaya asahan po natin na tuloy-tuloy makakaranas ng pag-ulan ang eastern section ng ating bansa, lalong-lalo na nga po ang Bicol region at dito nga po sa may parte ng Quezon. At ito nga po ay dahan-dahan ng lalapit, no, sa eastern section na po yan ng Davao. At yung kanyang diametro ay hahambalos na po yan dito sa may parte ng Surigao at sa eastern section ng Visayas. Ito nga po magkakaroon po yung kombinasyon nung shear line at nung bagyo, kaya mas matitinding pag-ulan ang posible nating maranasan. Mapapansin nyo naman po yung malakas na pagbugso nung amihan, kaya ito nga po yung isa sa nagiging main factor kung bakit bumaba yung tsansa niya sa pagiging typhoon category, dahil ito nga po yung sumisira sa mga bagyo, yung amihan. At pagdating naman po ng susunod pang araw, dito mapapansin nyo nga po yung mananatiling malakas yung northeast monsoon at yung shear line ay patuloy na magpapaulan po yan dito nga sa may parte ng Visayas, Bicol region hanggang sa parte ng Mindanao. Yan po ay didikit bahagya sa may eastern section. Itong bagyo na to ay didikit bahagya dito nga sa may eastern section ng Visayas. At kung mapapansin nyo, ito nga po ay aangat sa eastern section na po yan ng Visayas. At pagdating nga po ng kinabukasan, November 19, mas didikit pa po yan dito sa may eastern section ng Visayas, kaya mananatiling masungit ang panahon dyan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. At pagkatapos nga po niyan dito, mapapansin nyo yung malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin at kombinasyon ng shear line ay magdudulot po yan ng matitinding pagbaha, kaya maghanda na po yung ating mga kababayan sa posibleng bantanga nitong si Bagyong Kabayan. At pagkatapos po niyan, diretso po yan dito as tropical storm category sa may eastern section nga po ng Catanduanes, dyan po sa coastal water ng Catanduanes, at apektado po niyan hanggang sa parte ng Metro Manila, posibleng umabot yung mga pag-ulan. Dito nga po by November 20, dito po ay dahan-dahan na magre-recurve yan sa may eastern section ng Central Luzon. At kung mapapansin nyo nga po, no, bahagyang hihina dito yung northeast monsoon. Kaya ito po ay ating imo-monitor dahil nga sa paghina ng northeast monsoon ay may posibilidad na magbago pa yung pag-recurve ni Bagyong Kabayan, dahil nga kung mapapansin din natin yung wind accumulation natin ay yung malalakas na hangin ay andito sa parte ng extreme northern Luzon patungong Japan at dito sa may parte ng Taiwan. Kaya may posibilidad na magbago po yan kung hindi nga bubugso muli ng malakas itong northeast monsoon. At yung kanyang diametro ay umaabot pa rin po yan dito sa may parte ng Bicol region. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang yan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.